Kabanata 5581. Ang lahat ay interesado kung paano haharapin ng mga Yeftero si James mula sa Central Plain. Ang iba't ibang lahi ng Dark World ay nagpadala ng mga powerhouse sa punong tanggapan ng mga Yefteres. Samantala, pumasok din si James sa Yeftero World na nakabalat kayo bilang isang matipunong lalaki. Humakbang siya at agad na nagpakita sa labas ng isang lungsod na malapit sa espiritual na bundok ng mga Yeftero. Ang Yeftero City ay ang pinakamaunlad na lugar sa Yeftero World. Ito rin ang pangunahing lungsod ng mga Yefteres. Nawasak ito sa nakaraang labanan. Gayunpaman, naibalik ito ng mga powerhouse ng Yefteres pagkatapos nilang bumalik. Nakatayo si James sa sinaunang daan sa labas ng lungsod. Napatingin siya sa bulubundukin sa dikalayuan. Nang makitang na-deactivate ang Porma Sion, napaisip siya. Sa sandaling iyon, isang grupo ang lumapit sa lungsod mula sa malayo. Naglalakad sa unahan ng isang matandang lalaki na nakasuot ng maapoy na pulang damit, at maraming powerhouse ang sumunod sa kanya. Ito ang Flamme. Nagsalubong ang kilay ni James nang makita ang matandang lalaki. Hindi niya inaasahan na maimbitahan din ang Flamme na matagal nang nagtatago. Ang mga Yeftero ay dapat na naglagay ng maraming presyon sa Flamme, na iniwan silang walang pagpipilian kundi ang dumalo. Kunwari ay tumanggi sila, nabura na sila agad. Bagamat may Yered ang Flamme, lihim niyang tinutulungan ang kanilang lahi na sakupin ang mga mundong nabakant ng mga Yeftero, at hindi niya ipinakita ang kanyang mukha. Ang labas ng mundo ay hindi pa rin alam na ang Flamme ay may powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Ang pinuno ng Flamme, si Health, ay nagpakita kasama ang isang grupo ng mga powerhouse at pansamantalang nanirahan sa Yeftero City. Nanatili si James sa labas ng gate ng lungsod ng ilang sandali. Sa panahong ito, maraming pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Hindi lamang lumitaw ang health ng Flamme, ngunit maging ang Latros ng mga Theatan ay dumating sa lungsod. Araw-araw na ina-update ang mga kabanata ng aklat, sumali at manatiling naka-update para sa lahat ng mga update sa aklat. Pagkatapos ng panandaliang pagmamasid kung aling mga powerhouse ang nagpakita, napagpasyahan ni James na ang Yefteres ay nagpaplanong maglunsad ng isang napakalaking pag-atake sa Endless Plain. Pumasok si James sa lungsod at nakahanap ng matutuluyan pansamantala. Maya-maya ay dumating na rin ang mga Mevrayes. Gayunpaman, hindi agad nakipagkita si James kay Talvolay o nakipag-ugnayan sa kanya. Lumipas ang oras araw-araw. Hindi nagtagal, araw na ng pagpupulong na ginanap ng mga Yeftero. Ang mga powerhouse ng iba't ibang lahi, na naimbitahan, ay nagsimulang pumasok sa bulubundukin ng Yefteres. Ang sinumang nakatagpo ng isang tiyak na ranggo ng paglilinang ay pinayagang pumasok, kahit na walang imbitasyon. Na-deactivate ng Yefteres ang Porma Sion at walang depensa laban sa iba pang lahi. Sa kanila, ito ay hindi kailangan. Sinamantala ni James ang pagkakataon at nakihalo sa maraming tao. Curious din siyang malaman kung anong klaseng pakulo ang gagawin ng mga Yeftero sa meeting. Noong nakaraan, tinatakan ng mga Yeftero ang kanilang mga sarili at iniwan ang marami sa kanilang mga mundo. Bilang resulta, marami sa mga lahi ng madilim na mundo ang nakipaglaban sa mga nabakanteng teritoryong ito. Gusto ni James na makita kung paano haharapin ng mga Yeftero ang mga karerang ito na sumikop sa kanilang mga teritoryo. Umupo si Hakathra sa pinakamataas na upuan sa main hall. Nakaupo sa kanan niya si Naveen, at sa kaliwa naman ay si Xavion. Nagtipon ang mga powerhouse ng Yefteres sa loob ng bulwagan. Samantala, nakatayo sa labas ng bulwagan ang mga pinuno at matatanda ng ibang lahi. Ang bulubundukin ng mga Yeftero ay siksikan sa mga tao. Natuon ang tingin ng lahat sa main hall. Partikular, ang tatlong lalaki na nakaupo sa harap. Bagamat ang Yefteres ay mayroon lamang itong tatlong powerhouse sa Quasi-Bliss rank, sapat na ito upang sugpuin ang iba pang mga karera. Hanggat ang mga Yeftero ay patuloy na umiral, imposible para sa kanila na bumangon, at kailangan nilang mamuhay sa ilalim ng pamumuno ng mga Yeftero. Kabanata 5582. Ang mga makapangyarihang Primevals mula sa buong Dark World ay nagtipon sa punong tanggapan ng Yeftero. Si James, na nagbago ng kanyang hitsura at aura, ay nagtago sa gitna ng mga tao sa labas ng pangunahing bulwagan ng mga Yeftero.
Inaasahan niyang makita kung ano ang gagawin ng mga Yeftero. Umupo si Hakathra sa pinakamataas na upuan ng main hall. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang pinagmamasdan niya ang mga powerhouse na may hawk-eyed na pagsisiyasat. Hindi nagtagal, binasag niya ang katahimikan, same time na sinabi, dumating na ba ang lahat? Noong nakaraan, tinatakan ng aming lahi ang aming espiritual na bundok pagkatapos ng isang maliit na insidente. Sa panahong ito, marami sa ating dating pag-aari na mundo ang inookupahan. Hindi nag-aksaya ng oras si Hakathra sa pag-ikot sa bush. Ang ilang mga powerhouse ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Tila gustong gamitin ng mga Yeftero ang pagkakataong ito para kondenahin ang kanilang mga aksyon. Samantala, lihim na binibilang ng iba pang mga lahi na hindi nakaagaw ng anumang teritoryo ang kanilang mga pagpapala dahil sa hindi pagmamadali. Nakatutok ang tingin ni Hakathra kay Talvalay. Ang mga Mevrayes ay ang pinakaaktibo pagkatapos ang mga Yeftero ay pumasok sa pag-iisa. Bukod sa mga Shadower, sinakop ng mga Mevray ang karamihan sa mga bakanteng teritoryo ng mga Yeftero. Talvalay, pinandilatan ni Hakathra si Talvalay at malamig na sinabing, sa palagay mo hindi mo ba kami utang ng paliwanag? Araw-araw na update ang mga kabanata ng aklat, sumali at manatiling updated para sa lahat ng mga update sa aklat. Lumingon ang lahat kay Talvalay, alam nilang pinupuntirya ng mga Yeftero ang mga Mevray. Ang mga Yeftero ay dumanas ng matinding dagok. Kaya, nais nilang kumilos laban sa Mevrayes upang muling maitatag ang kanilang pangingibabaw. Humakbang si Talvalay at nakangiting sumagot, bakit kailangan kong magpaliwanag? Naglunsad si James ng pag-atake sa iyong lahi. Pagkatapos magdusa ng matinding pagkalugi, pinili mong isara ang espiritual na bundok ng Yefteres. Kusang loob mong tinalikuran ang mga mundong ito. May ibang lahi na sana ang sumakop sa kanila kahit hindi natin ginawa. Parang hindi mo nakikilala ang pagkakamali mo, malamig na sabi ni Hakathra. Hindi nagpanik si Talvalay sa ilalim ng pananakot. Tumayo siya at mahinahong sinabi, sa palagay ko ay wala akong nagawang mali. Ikaw. Dumilim ang mukha ni Hakathra. Itinuro niya si Talvalay at galit na sinabi, ibalik mo ang mga mundong sinakop mo, at hahayaan na natin ito. O kung hindi, oo. Sige na. Hindi nagpakita ng takot si Talvalay. Ang mga Yeftero ay hindi na ang mga Yeftero ng nakaraan. Sa nakaraan, walang ibang puwersa sa Dark World ang makakalaban sa kanila. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Nakabuo si James ng isang super plane. Kasama si James na nangunguna laban sa mga Yefteres, ang kanilang dominasyon sa mga upang mapanatili ang harapan ng paggalang sa mga Yefteres. Hinulaan ni Talvalay na siya ay puntiryahin ng mga Yeftero. Kinokontrol niya ang sitwasyon at sinabing, mayroon akong ilang tanong na gusto kong sagutin mo, Hakathra. Lalong nagdilim ang mukha ni Hakathra, at sumagot siya, ano iyon? Same time na sinabi ni Talvalay, nagkaroon ng panloob na salungatan sa loob ng ating lahi noong nakaraan. Ayon sa aking mga pagsisiyasat, ang mga Yeftero ay lubhang nasangkot. Kumbaga, sadyang inudyukan ng mga Yeftero ang ating mga matatanda na magrebelde. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang tinig ng pagkondena ni Talvalay, na ibinalita ang mga nakaraang maling gawain ng mga Yeftero. Kabanata 5583. Napansin ni Talvalay ang malungkot na ekspresyon sa mga mukha ng mga powerhouse ng Yefteres. Lumingon siya sa mga powerhouse ng ibang lahi sa bulwagan at sumigaw, sinasamantala ng mga Yeftero ang kanilang pangingibabaw at palihim na inaalis ang iba pang malalaking puwersa. Ang Glacies at Shadowers ay ang kakaunting biktima nila. Sinubukan pa nilang sirain ang Mevrayes. Sa kasamaang palad, nabigo ang kanilang plano. Ang mga Yeftero ay napaka-ambisyosa. Bilang mga pinuno ng apat na sinaunang lahi, hindi nila kailanman isinaalang-alang ang kapakanan ng ibang lahi ng Dark World. Sa halip, sarili lang nilang interes ang iniisip nila. Umalangaw-ngaw ang boses ni Talvalay. Mapangahas. Tumalon si Hakathra, tinuro si Talvalay, at sumigaw, sinusubukan mo bang magrebelde, Talvalay? Haha. Tumawa si Talvalay. Rebelde. Anong ibig mong sabihin? Kanino ako nagre-rebelde? Ang Yefteres. Sa palagay mo ba ay ang mga Yeftero ang mga pinuno ng madilim na mundo?
Ang ibang lahi ba ng Dark World ay alipin ng mga Yeftero? Ang Mevrayes ay bahagi ng apat na sinaunang lahi. Parehas kaming nakatayo sa kanila. Hindi kita pinaglilangkuran, kaya paano ito itinuturing na paghihimagsik? Hindi mabilang na mga powerhouse ang natipon sa loob ng pangunahing bulwagan. Gayunpaman, si Talvalay lamang ang naglakas loob na magsalita laban sa mga Yeftero. Ang mga powerhouse ng Yefteres ay may malungkot na ekspresyon. Hindi nila inaasahan na ang mga Mevrayes, na palaging mababa ang profile at umiiwas sa gulo, ay naging matapang. Malakas ang loob ni Talvalay na kondenahin ang mga Yeftero sa kanilang mga nakaraang aksyon sa pulong. Ang layunin ni Talvalay ay manalo sa mas maraming karera para ibagsak ang pangingibabaw ng Yefteres sa Dark World. Sa kasamaang palad, wala sa iba pang mga powerhouse ang nang-ahas na magbitaw ng isang salita, natatakot na masaktan ang mga Yeftero. Maging si Latros, na dati ay malapit kay James, ay hindi nagsasalita. Para sa kanya, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga nangungunang powerhouse. Ang mga kabanata ng aklat ay araw-araw na ina-update, sumali at manatiling update para sa lahat ng mga update sa aklat. Bagaman ang mga Theatan ay isang pangunahing lahi, wala silang katangi tanging kapangyarihan. Makabubuti sa kanya na iwasang masangkot sa labanan. Ang iba pang mga powerhouse na naruroon ay mayroon ding katulad na mga iniisip. Nang makitang walang nang-ahas na magsalita, nagsimulang mag-alala si Talvalay na pagsasamahin ng mga Yeftero ang iba pang lahi laban sa kanya. Bigla siyang tumawa at sinabing, "All right, enough of the past. Bakit tayo pinatawag dito?" Nakakatakot na malungkot ang mukha ni Hakatra. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, iniisip na patayin si Talvalay sa lugar upang maitatag muli ang autoridad ng mga Yeftero. Mabilis na tumayo si Naveen at sinabing, "Tinawag namin ang lahat dito para pag-usapan ang Central Plain." Niluwagan ni Hakatra ang kanyang mga kamao matapos pumagitna si Naveen. Alam niyang hindi sapat ang mga Meviri para magbanta. Sa totoo lang, naramdaman niyang wala sa kanila ang ibang lahi. Dalawa. Ang pinakamalaking banta sa ngayon ay ang Central Plain. Sabi ni Hakatra, "Sigurado akong narinig na ng lahat dito na pinagsama ni James ang mga labas ng eroplano sa isang superplane. Nakatanggap kami ng balita na ang layunin niya ay maging Panginoon ng madilim na mundo." Talagang, sumingit si Naveen, at sinabing, "Tinawag namin ang lahat dito para makipagsanib puwersa sa mga karera ng Dark World para maglunsad ng pag-atake sa Central Plain at sirain si James." Sinisi ni Hakatra at Naveen si James, na may mga dahilan para magpadala ng hukbo sa Central Plain. Walang sumagot sa main hall. Si Talvalay ang unang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya at sinabing, "Sam-asang-ayon ako. Gawin natin. Magpapadala ng tropa ang Mevrayes. Gayunpaman, gusto kong malaman kung ang mga mapagkukunan ng Central Plain ay mahahati pagkatapos maalis si James. Nakukuha ba natin ang ating mga bahagi ayon sa kung magkano ang ating naiambag? O ang mga Yeftero ba ay ganap na makokontrol sa Central Plain?" Bagamat tila pumanig si Talvalay sa mga Yeftero, lihim niyang pinahihirapan ang mga Yeftero. Sa labas ng main hall, nakatayo si James sa pagitan ng mga tao. Napangiti siya, pinapanood kung paano nangyari ang mga bagay. Talvalay is being petty. Alam niyang imposibleng pigilan ang mga Yefteres, ngunit hindi niya pinapalampas ang anumang pagkakataon na suntukin sila. Talagang galit siya sa kanila. Kabanata 5584. Nais ng mga Yeftero na gamitin ang iba pang mga pangunahing karera upang maalis si James at sakupin ang Central Plain. Sa mahabang panahon, walang nang-ahas na suwayan ang mga Yeftero. Gayunpaman, hayagang hinahamon sila ni Talvalay. Biglang tumayo si Xavier na kanina pa tahimik simula pa lang ng conference. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Talvalay. Huminto siya sa harap ni Talvalay at same time na nagsabi, "Bueno, gusto mo bang manirahan sa Central Plain at sa halip ay maging bagong Panginoon nito?" Isang malakas na aura ang pinakawalan ni Xavier. Bagamat nakapasok na si Talvalay sa ritual rank, napaatras pa rin siya sa harap ng aura ni Xavier. Sa kabila ng nagbabantang aura ni Xavier, nanatiling walang kibo si Talvalay. Tumingin siya kay Xavier at mahinahong sinabi, "Sinisikap ng lahi mo na gamitin kami para harapin si James.
Ito ay isang sama ng loob sa pagitan ng iyong lahi at James. Wala kaming kinalaman dito, pero gusto mong ipagsapalaran namin ang buhay namin para sa iyo. Dapat may death wish ka. Umitim ang mukha ni Xavion. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad. Naglunsad ng pag-atake si Xavion sa Talvalay. Mabilis na umiwas si Talvalay. Boom! Sinira ng malakas na puwersa ang pangunahing bulwagan ng Yefteres. Araw-araw na ina-update ang mga kabanata ng aklat, sumali at manatiling update para sa lahat ng mga update sa aklat. Tumalon si Talvalay sa langit at inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Malamig niyang tinitigan si Xavion at sinabing, "Anong problema? Sinusubukan mo bang patayin ako dahil nabalisa ako?" Lumitaw si Xavion sa kawalan, tinitigan si Talvalay, at same time na sinabi, "Masyado kang nagsasalita. Dahil gusto mo ng sagot, bibigyan kita ng isa. Kung mayroon kang lakas na pamunuan ng madilim na mundo, hahayaan kitang maging Lord ng Central Plain pagkatapos natin itong matagumpay na sakupin." Umalangaw-ngaw ang boses ni Xavion sa lugar. Ito ay isang kritikal na sitwasyon para sa mga Yefteres, at nais niyang pigilan ang Mevriades na magdulot ng kaguluhan. Kung wala ang tulong ng mga pangunahing karera ng Dark World, magiging imposible para sa mga Yeftero na talunin si James at sakupin ang Central Plain. Walang pagpipilian si Xavion kundi bigyan ang Mevriades ng pinakamalaking benepisyo. Para sa kanya, hindi malaking banta ang Mevriades. Nagpasya siyang magkompromiso sa ngayon para patayin si James. Tumingin si Xavion sa mga powerhouse at inihayag, "Nangangako kami na hindi makisali sa pamamahala ng Central Plain. Kapag napatay si James, ang mga mapagkukunan ng cultivation ng Central Plain ay hahatiin sa inyong lahat. Revenge lang ang gusto namin. Iyon lang. Pagkatapos makamit ang aming layunin, itatatak namin ang aming espiritual na bundok at magpapagaling." Sa hinaharap, ang mga Yeftero ay pigilin ang pakikialam sa mga usapin sa labas. Hindi mahanap ni Talvalay ang anumang butas sa kanyang mga salita. Magaling. Nagsisigawan ang mga tao. Kung pinili ng mga Yeftero na isara ang kanilang espiritual na bundok pagkatapos na maalis si James, ang ating lahi ay malugod na lalahok sa operasyon. Biglang nagpahayag ng opinyon ang isa sa mga powerhouse. Tumayo si Xavion sa kawalan at sinabing, "Napakalakas ni James, at maraming powerhouse na nakatayo sa tabi niya. Alam kong ang ilan sa iyong mga lahi ay may mga nakatagong powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Umaasa ako na ang mga Grand Patriarch ng lahat ng iba't ibang lahi ay lalahok sa operasyong ito. Kailangan na nating paalisin si James. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong naunang alitan ng Dark World. Kaya, inaasahan na ang iba't ibang lahi ay nagsanay na ng mga henyo at walang katulad na powerhouse sa ngayon. Matibay na naniniwala si Xavion na ang ilang mga karera ay may mga powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Kailangan natin ng hindi bababa sa 20 o higit pang powerhouse sa Quasi-Bliss rank para patayin si James at agawin ang Central Plain. Maraming primitive na inscription si James ng Dark World's Primevals. Ang mga primitive na inscription na ito ay kabilang sa mga lahi na nakakulong sa prison world. Pagkatapos patayin si James, maaari ninyong hatiin ang mga primitive na inscription na ito. Nag-alok si Xavion ng mga benepisyo sa iba pang mga lahi, umaasang maipapadala nila ang lahat ng kanilang puwersa. Nagsimulang mag-usap ang mga powerhouse sa pananahimik na boses. Ang mga Yeftero ay dapat magkaroon ng matinding galit kay James at desperado silang sirain siya. Ang mga primitive na inscription na taglay ni James ay mahalaga. Ito ay medyo isang patas na pakikitungo. Mukhang kailangan kong hilingin sa aking Grand Patriarch na lumahok sa operasyong ito. Ang mga powerhouse ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Nagtago si James sa gitna ng mga tao, na binibigyang pansin ang pulong. Hindi niya inaasahan na mag-anunsyo ang mga Yeftero na isuko ang pagnakawan. Ang mga benepisyo ay sapat na nakatutukso para kumilos ang lahat ng mga karerang ito. Kahit ayaw nila, gusto nilang iwasang masaktan ng mga Yeftero. Kung hindi, gugustuhin ng mga Yeftero ang kanilang paghihiganti sa hinaharap. Ang iba pang mga karera ay mas handang lumahok ngayong ang mga Yefteres ay nagpapaalam sa mga benepisyo.
Naging mataimtim ang ekspresyon ni Talvalay, hindi inaasahan na magiging napakabuti ng mga Yeftero. Lumipad sa kawalan si Xavion at sinabing, kailangan natin ng commander para sa operasyong ito. Sino sa tingin ng lahat ang bagay sa role? Commander. Sino ang angkop? Ham. Ang mga powerhouse ay nagsimulang makipag-usap sa kanilang sarili. Mula sa kanilang pananaw, isang tao mula sa Yefters ang dapat maging commander. Gayunpaman, maliwanag na sinusubukan ng mga Yeftero na iwasan ang papel. Nataranta ang lahat, iniisip kung ano ang ginagawa ng mga Yeftero. Nawala nila ang mga benepisyo at ngayon ay isinusuko ang kanilang posisyon bilang mga commander. Medyo abnormal ang mga kilos nila. Tumingin si Xavion kay Talvalay at sinabing, sa tingin ko ay bagay si Talvalay mula sa Mevraes. Ano sa tingin mo, Talvalay? Nagulat si Talvalay na iminungkahi ni Yefteres na kunin niya ang posisyon ng commander. Alam niyang walang silbi ang mga Yeftero. Malamang na gustong iwasan ng mga Yeftero na mawala ang kanilang mga powerhouse, kaya ayaw nilang lumaban sa unahan. Haha, tumawa si Talvalay at sinabing, I'm nobody special. Sino ba naman ako para gampanan ng papel? Hayaan ang ibang tao na gumawa nito. Nagkita sina James at Talvalay sa isang tiwangwang na lugar ng Dark World. Tumingin si Talvalay kay James at same time na sinabi, natatakot akong maging mabangis ang labanan. Ang mga Yeftero ay nagbigay ng napakaraming benepisyo. Siguradong lalabasan ang ibang lahi. Hindi ito magiging madaling hadlang para malagpasan mo at ng Central Plain. Oo, bahagyang tumango si James at sinabing, alam ko. Kailangan kong bumalik at maghanda kaagad. Susubukan kong harangin ang mga powerhouse ng Dark World sa labas ng eroplano. Ayokong umabot sa Central Plain ang labanan. Tumingin sa kanya si Talvalay at nagtanong, gaano ka kumpiyansa? Pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito, sumagot si James, hindi ako masyadong confident. Depende ito sa kung gaano karaming mga powerhouse ang nakatago sa iba't ibang lahi ng Dark World. Tiyak na mananalo ako kung ang kabuuang lakas ng Dark World ay tulad ng nasa ibabaw. Gayunpaman, magbabago ang posibilidad kung maraming nakatagong powerhouse ang lalabas. Anong kailangan mong gawin ko? Tanong ni Talvalay. Sagot ni James, sa ngayon, patuloy kang nagtatago. Sa isang kritikal na sandali ng labanan, kailangan kong magdulot ng matinding pinsala sa isa sa mga powerhouse ng Yefters. Dahil ang mga Yefters ang mga pasimuno, duda ako na ang ibang mga lahi ay lalabas ng todo. Matatapos ang labanan kapag napatay natin ang isa sa mga pangunahing puwersa ng Yefters. Sige, tumango si Talvalay. Aalis ako. Nagpaalam si James at nawala sa dilim. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa isa pang madilim na espasyo. Kumuha siya ng ilang boundary breaker runes at mabilis na naglakbay. Hindi nagtagal, bumalik siya sa Central Plain. Maraming powerhouse ang nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan ng Elysium Hall. Nanatili din si Zirae sa Elysium Hall upang makakuha ng mismong impormasyon tungkol sa sitwasyon ng Dark World. Naihatid na ng Heavenly Secrets Pavilion ang sitwasyon ng Dark World. Kaya, alam ni Zirae at ng maraming powerhouse sa Elysium Hall ang mga detalye. Tumingin si James sa mga powerhouse sa main hall. Bumalik si Kiana kasama si Cairo. Naroon din ang dakilang commander ng Shadowverse na si Jurit. Bilang karagdagan, dinala niya si Sela at ilang iba pang makapangyarihang mga subordinate. James, bati sa kanya ng mga powerhouse sa bulwagan. Bumalik ka na, General. Tumayo si Quattro mula sa pinakamataas na upuan. Inalok niya ang kanyang upuan kay James, habang nakangiti, please have a seat. Lumapit si James at umupo. Tumingin siya kay Cairo at nagtanong, nakipag-away ka kay Xavion dati, kaya dapat alam mo ang lakas niya, di ba? Sa iyong kasalukuyang lakas, ano ang iyong mga pagkakataong matalo siya? Dati, 4 na powerhouse ang nagsanib puwersa para sa lakayin ng Xavion. Gayunpaman, nabigo ang kanilang pagtatangka. Nakatanggap ng basbas si Cairo matapos ang hindi mabilang na mga eroplano ay pinagsama. Kahit na ang kanyang cultivation rank ay hindi nagbago, ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Nawala si James sa kinatatayuan. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa intersection ng eroplano at ng Dark World.
Nagpatawag siya ng ilang mahiwagang inscription mula sa eroplano at tinipon ang mga ito sa isang malakas na pormasayon. Ang mga inscription ay tungkol sa Genesis path ng bagong eroplano. Kahit na ang isang powerhouse sa quasi-bliss rank ay hindi maaaring puwersahang masira ang formation. Tanging ang mga bihasa sa Genesis path ng bagong eroplano ang makakabasag ng formation. Sa pagbuo, hindi na kailangang mag-alala ni James na ang bagong eroplano ay nabasag ng sumiklab ang labanan. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang ilang lungsod sa hangganan ng eroplano. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong eroplano. Lahat ng tao sa bagong mundo. May announcement akong gagawin. Malapit nang atakihin ang ating mundo. Gusto kong hilingin ang suporta ng lahat ng powerhouse para labanan ang mga powerhouse ng Dark World. Mga magsasaka sa itaas ng Martial Celestial Rank, mangyaring pumunta kaagad sa hangganan ng eroplano at maghanda para sa nalalapit na digmaan. Narinig ng mga powerhouse sa bagong eroplano ang tawag para sa tulong. Agad silang naglakbay patungo sa mga lungsod sa hangganan ng eroplano. Samantala, tinipon ni Hetsema ang ilan sa mga powerhouse ng Human Universe at umalis. Malaki ang naging bahagi ng mga tao sa pagtulong kay James na pagsamahin ang iba't ibang eroplano. Kaya, ang lahi ng tao ay nakinabang ng malaki, at ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay bumuti ng malaki. Marami sa kanila ang nakapasok sa Martial Celestial Rank. Maging ang ilang mga tao na hindi pa nakakarating sa Martial Celestial Rank ay naglakbay sa mga lungsod sa mga hangganan ng eroplano. Kasabay nito, pinangunahan din ni Lemuel ang marami sa mga powerhouse ng Jew Academy sa mga lungsod. Ang bagong mundo ay pumasok sa isang emergency na estado. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa mga hangganan ng mga lungsod ng eroplano, naghihintay para sa hukbo ng madilim na mundo na sumalakay. Umupo si James sa isang bato sa ibabaw ng espiritual na bundok ng isa sa mga lungsod. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw na niya ang Dark World sa di kalayuan. Lumitaw si Cautro, nagniningning na may matangkad na ngiti. Naramdaman agad ni James na hindi maganda si Quattro. Tumingin siya kay Quattro at mahinahong nagtanong, ano ang problema? Lumapit si Quattro, umupo sa tabi ni James, at sinabing, wala lang talaga. Pero makikita mo, malapit na tayong magdigma. Secure man o hindi ang eroplanong ito ay hindi garantisado. Napakaraming supernatural powers at primitive na inscription ang pinagkadalubhasaan mo, kaya bakit hindi mo ako bigyan? Mas magiging madali para sa akin na tulungan kang protektahan ang mundong ito kung ang aking cultivation rank ay bumuti. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, ano ang gusto mong matutunan? Seryosong sagot ni Quattro, the Genesis path of the New World. Kung ituro mo ito sa akin, tutulungan kitang mapanatili ang kontrol sa mundong ito. Bago pumunta si James kay Stephen, si Quattro ang kanyang unang kandidato bilang Panginoon ng bagong mundo. Gayunpaman, napatunayang hindi mapagkakatiwalaan si Quattro. Nag-aalala si James na si Cautro ay magiging hindi makontrol at nagpasya na hindi siya karapat-dapat na mamuno. Siguro sa ibang pagkakataon, casual na sagot ni James, sinusubukang paalisin siya. Dapat kang bumalik at maghanda. Magiging napakahalaga ka sa laban na ito. Hindi natural ang ekspresyon ni Quattro, maliwanag na hindi nasisiyahan na hindi matupad ang kanyang kahilingan. Gayunpaman, masunurin pa rin siyang sumagot, sige. Nang matapos ang usapan ay umalis na si Quattro. Umupo si James sa isang bato, pumikit, at nagpahinga. Lumipas ang oras araw-araw. Samantala, ang iba't ibang puwersa ng Dark World ay abala sa pagtitipon ng kanilang mga tropa. Maraming nakatagong powerhouse ng iba't ibang lahi ang nagpakita. Ang mga primitive na inscription na inagaw ni James mula sa Yefteris at ang mga mapagkukunan ng Central Plain ay masyadong nakatutukso. Lahat ay sabik na ibahagi ang isang piraso ng pie. Maraming lumilipad na barkong pandigma ang lumitaw sa madilim na mundo. Nakasakay ang mga powerhouse at elite fight ng iba't ibang lahi. Ang barkong pandigma ng Suunteles ay nasa unahan. Pinangunahan ng mga Suunteles ang pag-atake sa Central Plain, at ang commander na namamahala ay ang kanilang Grand Patriarch. Ang mga pinuno ng iba't ibang lahi ay natipon sa pangunahing bulwagan ng barkong pandigma. Sa pinakamataas na upuan ay isang matandang lalaki. Nakasuot ng itim na robo ang matandang lalaki at mukhang masigla.
Siya ay isang powerhouse ng Suunteles. Naabot na niya ang katuparan ng Holy Celestial rank noong nakaraang alitan ng Dark World. Pagkatapos ng napakatagal na pag-iisa, pumasok siya sa Quasi-Bliss rank. Umalis siya sa pag-iisa at sumang-ayon na pamunuan ang mga powerhouse ng ibang lahi upang sakupin ang Central Plain dahil may tiwala siya. Atensyon! Sinuri ng matandang lalaki ang mga powerhouse sa bulwagan at same time na sinabi, ang operasyong ito ay hindi laro ng bata. Huwag maging pabaya, at laging makinig sa aking utos. Kung tayo ay magtutulungan, ang pagpatay kay James at pag-agaw sa Central Plain ay magiging napakadali. Huminto ang lumilipad na mga barkong pandigma. Lumabas ang Grand Patriarch ng Suunteles patungo sa deck. Sa pagtingin sa eroplano sa malayo, naramdaman niya ang pormasayon na nagbabantay dito. Sinundan siya ng iba pang mga powerhouse at nakita rin ang formation. Nakatuon ang mata ng lahat sa Xavion. Tumingin sa kanila si Xavion at mahinahong sinabi, ano ba ang tinitingnan niyo sa akin? Si Sir Halbrine ang commander. Siya ang tumatawag. Tumingin si Talvalay sa Grand Patriarch ng Suunteles at nakangiting nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon, Sir? Dapat ba nating salakayin ang formation? Inilibot ni Halbrine ang paligid at sinabing, nakarating na kami sa hangganan ng Central Plain. May mga voluntaryo ba na mamumuno sa isang team para salakayin ang formation? Walang tumugon sa kanya. Anong meron? Wala bang gustong kumilos? Malamig na sabi ni Halbrine, wala bang kapangyarihan ang aking mga salita? Wala bang makikinig sa utos ko? Walang nagsalita sa mga powerhouse dahil ayaw nilang mauna. Sa mga lungsod ng mga hangganan ng Central Plain, maraming powerhouse ang natipon, sa sandaling iyon, magkasama sina James, Cairo, Zariah, Yared, at ilang iba pang powerhouse. 1/3. Tumingin si James sa lumilipad na mga barkong pandigma sa malayo at sinabing, nandito na sila. Humanda ka sa laban. Agad na nag-standby ang mga powerhouse na naruroon, naghihintay sa pag-atake ng Dark Army. Sa sandaling sumalakay ang madilim na hukbo, agad silang sasabak. Nawala si James sa lungsod. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng pormasayon. Nakatayo siya sa madilim na kawalan, nakatingin sa mga powerhouse sa mga barkong pandigma sa di kalayuan. Sa kabila ng hindi mabilang na mga powerhouse, nanatili siyang kalmado at sumigaw, narito ba kayo bilang mga bisita? Ito ay isang napakalaking pasukan. Pagkatapos magsalita, lihim na nakipag-ugnayan si James kay Talvalay sa pamamagitan ng isang inscription. Mr. Talvalay, ilan ang nasa Quasi-Bliss rank? Matapos marinig ang boses ni James, agad na isinaaktibo ni Talvalay ang mga inscription at sumagot, sa naramdaman ko, may 20 sa kanila. Ang ilan sa kanila ay makapangyarihan. Gusto ni Talvalay na magulo ang sitwasyon, kaya sinadya niyang iminungkahi kay Xavion na manguna sa pagsubok sa pagbuo ng Central Plain. Gayunpaman, tila ayaw ni Xavion. Tumingin si Halbrine kay Xavion at nakangiting nagtanong, ikaw talaga ang pinakamalakas dito. Paano kung subukan mo? Nasa bakod si Xavion. Sa huli, kailangang may manguna. Noong nakaraan, pinangunahan ni James ang hindi mabilang na mga powerhouse sa Yefteres at pinatay ang marami sa kanilang mga miyembro. Ngayon, ang ibang mga lahi ay maingat at tumangging kumilos ng padalos-dalos. Alam ni Xavion na kailangan niyang pag-alab ang kanilang fighting spirit. Sa ilalim ng tingin ng lahat, lumabas si Xavion sa battleship. Huminto siya ng ilang hakbang sa kawalan at huminto kung saan makikita niya ang mata sa mata ni James. Tumigil ka dyan. Sumigaw si James, kung magpapatuloy ka pa sulong, lalabag ka sa bagong endless plane. Kung makalusot ka, ituturing kitang kaaway. Hindi namin pinahihintulutan o nagpapakita ng awa sa mga kaaway. James. Kinagat ng ngipin ni Xavion. Malungkot ang kanyang ekspresyon, at naglabas siya ng napakakagalit na aura. Tumingin sa kanya si James at tulala. Sino ka? Kilala ba kita? Nagkita na ba tayo dati? Sa likod ni James ay hindi mabilang na mga lungsod. Sa loob ng mga ito ay maraming mga powerhouse ng dating Central Plain at ilang iba pang mga eroplano. Matapos mabuo ang superplane, nakinabang sila ng malaki. Ngayong nasa panganib na ang kanilang mundo, dumating sila para magbigay ng kanilang suporta.
Itinuon nilang mabuti ang sitwasyon sa labas ng eroplano. Yan ba ang batang prinsipe ng mga Yeftero, si Xavion? Ang mga balita tungkol sa madilim na mundo ay kumakalat kamakailan. Balita ko ang Xavion ang pinakamalakas sa Dark World. Tinalakay ang mga powerhouse sa mga lungsod. Noong nakaraan, halos walang nalalaman tungkol sa madilim na mundo. Matapos mabuo ang superplane, kumalat ang balita tungkol sa Dark World. Alam ng mga powerhouse ng bagong Endless Plane ang isa o dalawang bagay tungkol sa Dark World. Si Xavion ay may napakalakas na aura. Ano ang kanyang cultivation rank? Marami sa mga powerhouse ang nagulat matapos maramdaman ang aura ni Xavion. Hindi nila matukoy ang kanyang cultivation rank. Samantala, nag-hover si James sa madilim na kawalan habang nasa likod ang mga kamay. Tiningnan niya si Xavion ng mahinahon, hindi nagpapakita ng takot sa pinakamalakas na powerhouse ng Dark World. Para kay James, maiiwasan ang labanan. Maaari siyang umatras sa Endless Plane. Hinding-hindi masisira ni Xavion ang Pormasayon para makapasok sa Endless Plane. Gayunpaman, nagpasya si James na lumaban dahil gusto niyang matakot sa kanila ang Dark World. Maiiwasan nito ang maraming problema sa hinaharap. Ngayon, hindi mailagay ni James ang kanyang pag-asa kay Talvolay na saktan si Xavion. Sarili lang niya ang maaasahan niya. Nang maramdaman ni James na mas lumalakas at nakakatakot ang aura ni Xavion, naging mabigat ang ekspresyon nito. Sa sandaling iyon, ang boses ni Cairo at Ziraya ay narinig sa isip ni James. Kailangan mo ba ng tulong namin? Ayon sa kanilang naunang plano, sina Cairo at Ziraya ay dapat nasugpuin si Xavion. Oo. Tumango si James at sinabing, "You guys should fight. Hindi mo siya kailangang patayin. Kailangan mo lang siyang supilan. Pinakamabuting iwasan ang labanang ito. Kung maaari, takutin ang mga karera mula sa Dark World para umatras sila. Kung hindi maiiwasan ang labanan, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas para lumaban." Pagkatapos, lumitaw sina Cairo at Ziraya. Tumayo sila sa harap ni James, isa nakatayo sa kaliwa, at isa sa kanan. Napatingin si Xavion kina Cairo at Ziraya. Nagdilim ang ekspresyon niya. Alam niya kung sino si Cairo. Nakipaglaban siya kay Cairo sa Yeftero race noon. Alam niya kung gaano kalakas si Cairo. Lumabas din si Ziraya sa Yeftero race noon. Iniligtas niya si James. Kung hindi na iligtas ni Ziraya si James, namatay na sana si James. Xavion, ako ang kalaban mo. Napatingin si Cairo kay Xavion. Ang una ay napuno ng murderous energy. Anya, we didn't fight until the end last time. Ipaglalaban kita ng maayos ngayon. Pagkatapos, lumipat si Cairo. Sabay pikita ng katawan niya kay Xavion. Sa sandaling lumitaw siya, itinulak niya ang kanyang palad. Mula sa kanyang palad, lumabas ang ilang misteryosong inscription. Ang mga inscripsyong ito ay naging isang malakas na enerhiya at inatake ang Xavion. Tumayo si Xavion sa kawalan. Bagamat malakas si Cairo, hindi siya kalaban ni Xavion. Isang itim na halo ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Xavion. Hinarangan ng itim na halo ang mga pag-atake ni Cairo. Nang mga sandaling iyon ay pumutok ang itim na halo sa katawan ni Xavion. Tumama ang malakas na enerhiya kay Xavion. Mukhang nabigla siya. Habang siya ay nadadapa sa likuran, ang kawalan sa likuran niya ay patuloy na gumuho. Nang makabawi siya, nagdilim ang ekspresyon niya. Malamig na sabi niya, matagal na rin simula noong huli akong lumaban sa iyo. Nag-improve ka na. Okay lang ako. Kalmado si Cairo. Ngayon, si Cairo ay hindi mas mahina kaysa kay Xavion. Naniniwala siya na ang kanyang kakayahan ay kapantay ng kay Xavion. Wala silang magawa sa isa't isa. Kung patuloy silang lalaban sa isang buhay o kamatayang labanan, pareho silang magdaranas ng matinding pinsala sa huli. Si Ziraya ay hindi gumawa ng anumang mga galaw habang sinasalakay ni Cairo si Xavion. Tumayo si Ziraya sa harap ni James. Nakangiting sabi niya, malakas si Cairo. Nakipagpalitan ako ng ilang galaw sa kanya noong nakaraan. Medyo mahina ako sa kanya. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng aming mga kapangyarihan ay hindi malawak. Kahit kaya niya akong talunin, hindi niya ako kayang patayin. Nakikita ko. Tumango si James. Napakakaunting alam ni James tungkol sa obsidian body.
Mula noong sinaunang panahon, ang obsidian body ay bihirang lumitaw. Ito ay naitala lamang sa mga sinaunang balumbon. Matapos makinig sa paliwanag ni Jiraiya ay natigilan si James. Tinanong niya, totoo ba na ang pinakadalisay na anyo ng pisikal na lakas lamang ang maaaring makapinsala sa obsidian body? Tumango si Jiraiya at sinabing, oo. At least yun ang alam ko. Kung ano talaga ang totoo, wala akong ideya. Hindi na nagtanong pa si James. Nakatitig siya sa malayong madilim na kawalan. Sa madilim na kawalan, ang makapangyarihang enerhiya ay lumundag sa katawan ni Xavion. Lalong lumakas ang aura niya. Sa sandaling ito, naging mystical ang kanyang katawan. Hindi mabilang na linya ng mga inscription ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang mga linya ay parang meridian at veins. Nag-cruise sila sa ibabaw ng katawan niya. Sa pagkakataong ito, napangiti si Xavion. Dahil madilim ang ekspresyon niya, nakakatakot ang itsura niya kapag ngumiti siya. Ginawa niya ang mga tao na manginig at makaramdam ng kilabot. Sumulyap kay James sa malayo, tumawa si Xavion. James, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo itinurok ang mahiwagang karma power sa aking katawan, hindi magiging matagumpay ang aking obsidian body. Dati, umaarte si James bilang Pain at naakit si Xavion sa kanya. Pagkatapos, pilit na inilipat ni James ang karma power na nakatatak sa kanyang katawan kay Xavion. Nasugatan, tumakas si Xavion. Nagtago siya para gamutin ang mga sugat niya. Ginamit niya ang karma power para kumpletuhin ang obsidian body. Bago iyon, kahit na malakas ang obsidian body, hindi nito maaaring baliwalain ang lahat ng supernatural signature skills at ang kapangyarihan ng mga inscription. Ngayong matagumpay na ang obsidian body, ang lahat ng kapangyarihan ng supernatural signature skills ay walang silbi kay Xavion. Tanging ang purong anyo ng pisikal na kapangyarihan ang maaaring makapinsala sa kanya. Gayunpaman, mula noong sinaunang panahon, walang anumang pisikal na katawan na maaaring umabot sa quasi-bliss rank. Kaya, hindi natalo si Xavion. Hindi bababasa, siya ay hindi matatalo sa madilim na mundo ng Endlos. Walang buhay na nilalang ang makakatalo sa kanya. Nang marinig iyon, sumimangot si Cairo at sinabing, gusto kong makita kung gaano kaganda ang obsidian body. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga inscription ng elemental primevals mula sa Dark World ay lumabas sa kanyang palad. Ang 5 elemento ay nagsanib at nabuo ang elemental curses. Isang malakas at misteryosong enerhiya ang lumitaw. Malakas ang kapangyarihan ni Cairo, at nakakatakot ang kanyang aura. Inatake ng misteryosong enerhiya si Xavion. Si Xavion ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Hinayaan niyang atakihin siya ni Cairo. Dama po ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan, ngunit hindi siya nasaktan. Natisod lang siya ng ilang hakbang palayo sa malakas na enerhiya. Haha! Tumawa ng malakas si Xavion na nontog pabalik sa malayo. Ngayong matagumpay na ang aking obsidian body, sino sa mundo ang makakapatay sa akin? Lalo na yung mga powerhouse na umatake kay Xavion dati. Noong sinalakay nila ang Xavion noong nakaraan, bagamat nakakatakot ang obsidian body, hindi ito ganoon kabaliw. Hindi nito maaaring baliwalain ang lahat ng pag-atake mula sa mga inscription. Paano natin siya lalabanan? Kaya tayong patayin ni Xavion ng mag-isa. Si Yared, ang pinuno ng Shadowverse, ay may mabigat na ekspresyon. Sa madilim na mundo, nakatayo si Xavion sa kawalan na may madilim na ekspresyon. Gayunpaman, nakangiti siya. Siya ay nagpakita ng kakaiba. Pagtapak sa kawalan, naglakad siya patungo kay Cairo. Papatayin muna kita. Tapos, papatayin ko si James. Pagkatapos nito, ang madilim na hukbo ay tatango sa bagong mundo at magwawalis sa bagong mundo. Tinungo niya si Cairo. Sa ilalim ng kanyang mga paa, lumitaw ang mga mahiwagang inscription. Ang mga linya ng mga inscription ay natipon at nabuo ang isang solidong hagdan. Sa sandaling ito, tumayo si Jiraiya at sinabing, sasalakayin ko si Xavion. Makikipagtulungan ako kay Cairo. Hindi ako naniniwalang hindi natin mapipigilan si Xavion. Bumalik ka, napapanahong utos ni James. Nang marinig iyon, napatitig si Jiraiya kay James. Dahan-daang lumakad si James at sinabing, Cairo, dapat ka ring umatras. Mabilis na umatras si Cairo.
Siya ay nagpakita sa hangganan ng bagong endless plane. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin, naglakad si James patungo sa madilim na lugar sa unahan. Noong una, binalak kong patayin muna si Cairo bago ka patayin. Hindi ko inaasahan na nagmamadali kang mamatay. Na may mapaglarong ngiti, pinanood ni Xavion si James na naglalakad. Sa kanyang opinyon, si James ay isang patay na tao. Ang obsidian body ay talagang nakakatakot. Kung ang isang tao ay nilinang ang obsidian body sa sukdulan, ang isa ay hindi magagapit. Naglakad si James patungo sa Xavion at sinabing, "Ngayon, ikaw ang pinakamalakas na powerhouse sa Dark World at sa New Endless Plane. Kahit gaano pa karaming powerhouse ang magtulungan para salakayin ka, hindi ka matatalo." "Anong meron? Natatakot ka ba?" Ngumiti ng masama si Xavion. "Huli na. Ang sama ng loob ng pagkalipol ng aking lahi ay nangangailangan ng iyong espiritu bilang isang sakripisyo." "Natatakot?" Ngumiti si James at sinabing, "I never knew the feeling of being scared. Invincible ka talaga. Ang lahat ng lihim na supernatural arts at kapangyarihan ng mga inscription ay walang silbi sa iyo. Sa kasamaang palad, ako ang kalaban mo. Hindi ka dapat pumunta sa New Endless Plane." Pagkarinig nun, tumawa ng malakas si Xavion. "Haha, James, ibig mong sabihin matatalo ako sa laban dahil ikaw ang kalaban ko. Gusto mo bang sabihin na kaya mo akong talunin?" "Oo." Tumango si James at sinabing, "Yun ang ibig kong sabihin. Ikaw ay mayabang at ignorante." Gumawa ng hakbang si Xavion. Ang kanyang walang pusong boses ay umalingaw sa buong madilim na kawalan. Kasunod ng boses niya, bumungad ang katawan niya kay James. Itinaas niya ang kamay para hampasin ang huli. Ang Xavion ay nakabisado ng hindi mabilang na supernatural signature skills at naunawaan ang mga primitive na inscription ng maraming lahi. Gayunpaman, hindi siya gumamit ng anumang kapangyarihan ng inscription. Ginamit lamang niya ang kapangyarihan ng obsidian body, na siyang pinakadalisay na anyo ng pisikal na kapangyarihan. Nakatayo pa rin si James sa kawalan, nakatingin sa kamao na papunta sa kanya. Tapos, lumipat siya. Nagtaas siya ng kamay. Umangat ang nakakuyom niyang kamao laban sa atake ni Xavion. Nagsalpukan ang magkabilang kamao. Boom! Nagkaroon ng nakakatakot na pagbabago-bago ng kapangyarihan. Napaatras ito kay James. Kasabay nito, isang malakas na enerhiya ang damaloy sa kanyang buong katawan mula sa kanyang kamao. Sabay-sabay siyang nasugatan. Ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay lumundag, at siya ay nagdurn ng dugo. Samantala, napaatras din si Xavion. Ginulo ng malakas na enerhiya ang kanyang buhok. Naging gulo ang buhok niya. Nabigla siya. Ito ay imposible. Natigilan si Xavion na sumigaw, "Paano ang lakas ng iyong pisikal na katawan? Nasa Martial Celestial rank ka lang. Hindi ka man lang nakapasok sa Holy Celestial rank. Paano ka magkakaroon ng nakakatakot na katawan?" Hindi makapaniwala si Xavion. Ang eksenang ito ay nabigla sa mga powerhouse ng Primevals mula sa Dark World na nasa lumilipad na battleship sa di kalayuan. Nakumpleto ang obsidian body ni Xavion. Kahit na ang pinakadalisay na anyo ng pisikal na kapangyarihan ay kailangang maabot ang rurok ng Quasi-Bliss rank. Gayunpaman, natanggap ni James ang pag-atake ni Xavion. Aside from that, dugo lang ang niluwa ni James. Wala siyang ibang sugat. Sa lungsod sa hangganan ng New Endless Plane, nagtipon ang mga powerhouse. Ang mga powerhouse ay nakanganga ang kanilang mga panga. Hindi nila inaasahan na haharangan ni James ang atake ni Xavion. Sa madilim na lugar, nabawi ni James ang katatagan. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinulyapan si Xavion, na nagulat sa malayo, at sinabing, "Nakakatakot talaga ang obsidian body mo. Nagulat ka sa akin." Mabilis na nakabawi si Xavion sa gulat at napatitig kay James. "Gayunpaman, sa palagay mo kaya mo akong talunin sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa iyong pisikal na kapangyarihan? Imposible naman. Ang obsidian body ay bahagi lamang ng aking kakayahan." Tumayo si James sa madilim na kawalan at sinabing, "Bakit hindi natin subukan ito?" Tapos, gumalaw si Xavion. Mabilis na nag-react ang Almighty Dragon General Chapter 5575 Xavion. Hinawakan niya ang kamao ni James.
Gustong kumawala ni James sa pagkakahawak ni Xavion, ngunit masyadong malakas si Xavion. Hindi makawala si James sa kanya. Hinawakan ni Xavion ang kamao ni James gamit ang isang kamay. Sa isang kakaibang ngiti, naglunsad siya ng isang pag-atake gamit ang kanyang kabilang kamay. Sa kanyang palad, hindi mabilang na mga inscription ang natipon at nabuo ang isang nakasisilaw na sword energy. Sumabog ang sword energy at tumungo kay James. Bigla din itong lumapit kay James. Hindi ito naiwasan ni James sa oras. Ang sword energy na binubuo ng mga inscription ay tumusok sa kanyang katawan. Sabay-sabay na lumitaw ang isang dagwang sugat sa kanyang katawan. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Itinaas niya ang isa niyang kamay at buong lakas niyang sinuntok si Xavion. Pareho silang malapit sa isa't isa. Hindi nakaiwas si Xavion sa atake ni James. Pinili niyang kunin ito ng diretso. Muling nagsalpukan ang magkabilang kamao. Napaatras si Xavion mula sa puwersa. Si James ay nasugatan, ngunit mayroon siyang ulas sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng ulas ay umikot sa kanyang katawan, at ang kanyang mga sugat ay gumaling kaagad. Sa sandaling ito, sumulyap si Xavion sa kanyang braso. Diretso niyang kinuha ang suntok ni James. Damaloy ang malakas na enerhiya mula sa kanyang kamao. Napakalakas nito kaya may mga sugat sa braso niya. Nagkaroon ng dugo. Madilim ang ekspresyon ni Xavion. Nahirapan siyang paniwalaan na maaaring saktan siya ni James kapag natapos na ang kanyang obsidian body. Sa kanyang matagumpay na obsidian body, maaari niyang baliwalain ang lahat ng supernatural signature skills at mga inscription. Tanging ang purong anyo ng pisikal na kapangyarihan ang maaaring makapinsala sa kanya. Masyadong malakas ang pisikal na kapangyarihan ni James. Kung mas mataas ang kanyang cultivation rank, hindi siya mapipigilan. Lalong lumakas ang pamatay na hangarin sa puso ni Xavion. Hindi ka invincible. Nang makitang nasugatan si Xavion, natawa si James. Bagaman nasugatan din si James, mayroon siyang ulas. Hanggat mayroon siyang ulas, hindi siya mamamatay. Kung magpapatuloy ang laban, maaari niyang maubos si Xavion hanggang sa mamatay. James, kailangan mong mamatay sa pagkakataong ito. Walang makapagliligtas sa iyo. I mean ang sinasabi ko. Sabi ni Xavion. Pagkatapos, isang itim na longsword ang lumitaw sa kanyang kamay. Nagbago na naman ang katawan niya. Ang kanyang mga meridian at ugat ay tila naging transparent. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga meridian ang lumabas sa kanyang katawan. Ang mga meridian ay tila nag-ugat sa madilim na kawalan. Mukhang hinihigop nila ang dark power. Ang Tetralis Art. Nang makita ang eksenang ito, sumimangot si James at bumulong, mukhang mas makinang at mahiwaga kaysa sa Tetralis Art na ipinakita ni Yui. Papasok ako sa kadiliman kasama ang aking katawan. Unti-unting nawala ang ekspresyon ni Xavion, at naging seryoso siya. Parang wala siyang emosyon. Sa oras na ito, walang makakaapekto sa kanyang mental na tibay. Ang enerhiya mula sa madilim na mundo ay patuloy na pumasok sa kanyang katawan. Natarante si James. Ang lakas na ipinakita ni Xavion ay napakalakas at nakakatakot. Hindi lamang siya nagkaroon ng matagumpay na obsidian body, ngunit ang kanyang cultivation rank ay nakakatakot. Siya lang ang nabubuhay na nilalang sa Dark World na malapit sa Transcendental Bliss rank. Ngayon, nakapasok na siya sa kadiliman kasama ang kanyang katawan. Ang kanyang aura at lakas ay dapat nakatumbas ng Transcendental Bliss rank. Naglabas ng utos si James. Kasunod ng kanyang boses, kumilos ang mga powerhouse sa lungsod. Ang dakilang commander ng Shadowers, Jurit, Sela, at ang mga powerhouse ng Shadowers ay kumilos. Ganoon din ang ginawa ni Yered, Quattro, Lemuel, at iba pang powerhouses. Sisingilan. Hindi mabilang na mga numero ang sumugod palabas ng lungsod at ang proteksyon na pagbuo ng bagong Endless Plane. Nagpakita sila sa Dark World. Sa lumilipad na barkong pandigma sa di kalayuan, nakita ni Halbrine, ang dakilang patriarch ng lahing Suunteli, ang eksenang ito, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Iniutos niya, ay deploy ang hukbo. Patayin ang mga powerhouse ng Central Plain at patagin ito. Kasama rin sa kanila si Talvalay, ang Mevrai race's leader. Bukod sa kanya, mayroon ding Grand Patriarch ng Mevrai race.
Ang Grand Patriarch ng lahing Mevrai ay may kaparehong bloodline bilang Talvalay. Dahil sa presensya ng Grand Patriarch, napatahimik ni Talvalay ang hidwaan. Matagal nang umiral ang Grand Patriarch ng lahing Mevrai. Sa nakaraang Dark Strife, naabot na niya ang Consummation Holy Celestial rank. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Quasi-Bliss rank. Ngayon, matagal na siyang nakapasok sa Quasi-Bliss rank. Ang Grand Patriarch ng lahing Mevrai ay si Nolan Malone. Dati siya ay isang sikat na powerhouse. Dahil matagal na siyang hindi naglalakbay sa madilim na mundo, maraming powerhouse ang nakalimutan na may ganoong powerhouse sa Mevrai race. Bukod sa Grand Patriarch ng Mevrai race at Talvalay, ang Mevrai race ay nag-deploy ng maraming powerhouses. Masasabing all-out na ang Mevrai race sa pagkakataong ito. Bago dumating, tinalakay na ni Talvalay ang plano kay Nolan, ang Grand Patriarch ng lahing Mevrai. Sa kritikal na sandali, magtatrabaho sila ni James. Kinokontrol nila ang sitwasyon mula sa labas at loob. Matapos maglabas ng utos si Halbrine, sinimulan ang labanan. Sir Nolan, maglulunsad ka ng palihim na pag-atake kay Halbrine. Sasalakayin ko ang dakilang patriarch ng lahing Yeftero. Kahit na hindi natin sila mapatay, kailangan nating magdulot ng matinding pinsala sa kanila. Bawasan natin ang kapangyarihan ng mga karera mula sa Dark World bago magsimula ang labanan. Kaagad, ginamit ni Talvalay ang inscription upang makipag-ugnayan kay Nolan, ang Grand Patriarch ng lahing Mevrai. Sa oras na ito, nakipag-ugnayan din si Yered sa leader ng Flamma Race. Hiniling niya sa huli na maglunsad ng sneak attack ngayon. Sa lumilipad na barkong pandigma, kasunod ng utos ni Halbrine, hindi mabilang na mga powerhouse ang naglabas ng kanilang makapangyarihang aura. Boom! Sa sandaling ito, ang isang nakakatakot na pagbabago-bago ng kapangyarihan ay nagmula sa lumilipad na barkong pandigma. Talvalay, ikaw. Nasugatan ang Grand Patriarch ng Yeftero race na si Naveen. Binasag ng malakas na enerhiya ang kanyang mga laman loob. Naapektuhan nito ang kanyang cultivation foundation. Sa sandaling nasugatan si Naveen, ang Grand Patriarch ng Mevrai race, si Nolan, ay inatake ang Commander-in-Chief ng labanang ito, si Halbrine. Walang ingat si Halbrine. Hindi niya inaasahan na sasalakayin siya ng Grand Patriarch ng Mevrai race. Nasugatan siya kaagad. Kasabay nito, maraming powerhouse ng Mevrai race ang sumalakay. Naglunsad sila ng mga sneak attack sa mga powerhouse ng Dark World. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, ipinagkanulo ng Mevrai at Flamma races ang Dark World. Kaya, maraming powerhouses ng Dark World ang nasugatan, dahilan para mawala ang Dark World ng bahagi ng combat power nito. Bilang karagdagan, ang Mevrai at Flamma races ay nakipag-alyansa sa Central Plain. Kaya naman, pantay-pantay ang laban. May isang lugar na walang nang-ahas na lapitan. Nasa lugar na iyon si Xavion. Ginamit ni Xavion ang forbidden art ng Yeftero race, Tethralas art. Pumasok siya sa kadiliman kasama ang kanyang katawan at patuloy na hinihigop ang kapangyarihan ng madilim na mundo. Sa pagkakataong ito, nakakatakot ang kanyang aura. Maging si James ay hindi komportable. Napatingin si James sa malayo. Sa di kalayuan, sumiklab ang matinding labanan. Hindi nag-alala si James sa labanang nangyayari sa malayo dahil nandoon sina Cairo at Zariah. Ngayon, ang tanging variable ay Xavion. Sa kasalukuyan, masyadong nakakatakot si Xavion. James, kukunin ko ang buhay mo. Malakas ang aura ni Xavion. May hawak siyang longsword na kumikinang na may itim na liwanag at naglakad patungo kay James. Ang bawat hakbang niya ay nakakaapekto sa dark power. Parang lahat ng kapangyarihan ng Dark World ay naasimilasyon sa kanyang katawan. Si Xavion ay nakakatakot at hindi magagapi. Kahit atakihin ni Cairo at Zariah si Xavion, hindi sila ang kakampi niya. Ngayon, kinailangan ni James na lumapit at lumaban sa Xavion. Kung hahayaan niyang dumaan si Xavion dahil nabigo siyang harangan ng huli, lahat ng powerhouse ng New Endless Plane ay mamamatay. Mapapawi ang bagong Endless Plane na kamakailan lang ay pinagsama. Nang maglakad si Xavion kay James, lumitaw ang isang misteryosong porma sayon. Unti-unting lumitaw ang isang anino sa porma sayon. Lumitaw ang dating anyo ni James at unti-unting nagkatotoo.
Kasunod ng hitsura ng kanyang nakaraang anyo, ang kanyang hinaharap na anyo ay lumitaw din. Dati, nakakuha siya ng maraming benepisyo mula sa pagsasama ng mga eroplano. Hindi lamang bumuti ang kanyang pisikal na kapangyarihan, ngunit nakuha rin niya ang ganap na kontrol sa kanyang pisikal na kapangyarihan. Maaari rin siyang pumasok sa mahiwagang estado ng pag-unawa sa mga landas. 2/3. Muli niyang naunawaan ang mga kapangyarihan ng nakaraan at hinaharap. Kahit na ang kanyang kasalukuyang anyo ay nasa Martial Celestial rank lamang, ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo ay umabot sa parehong ranggo ng kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay kapantay ng Quasi-Bliss rank. Isa sila sa trump card ni James. Nang lumitaw ang Porma Sion, ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay sumikop sa espasyo sa ibaba at itaas ng Porma Sion. Ang buong Porma Sion ay naglalaman ng hindi maarok na kapangyarihan. Lumitaw si Xavion. Itinaas niya ang espada sa kanyang kamay. Ang walang katapusang dark power ay manoniebre niya. Ang mayamang dark power ay nagtipon sa kanyang longsword. Sabay laslas niya gamit ang espada. Swoosh! Kumilos ang dating anyo ni James sa formation. Gusto nitong harangin ang walang talo na pag-atake ni Xavion. Ang walang talo na sword energy ay tumungo sa dating anyo ni James. Gustong labanan ng kanyang dating anyo ang sword energy, ngunit agad itong nahati sa kalahati. Ito ay naging mga inscription at nagkalat. Pagkatapos, nawala ang mga inscription at nabuo muli ang dating anyo sa malayo. Xavion ay nag-activate ng signature skill ng Yeftero race, Tetralis Art, at pumasok sa kadiliman kasama ang kanyang katawan. Nakuha niya ang walang katapusang dark power. Kahit na hindi pa siya nakapasok sa Transcendental Bliss rank, mayroon siyang kapangyarihan ng isang powerhouse sa Transcendental Bliss rank. Ang nakaraan at hinaharap na mga anyo ni James ay umabot sa antas ng Quasi-Bliss rank. Bilang karagdagan sa pagbuo, maaari niyang gawin ang isang galaw ni Xavion. Masyadong makapangyarihan si Xavion. Swoosh! Nang nabasag ang Porma Sion ni James at nasugatan siya sa backlash, isang itim na sword light ang tumungo sa kanya. Ang bilis ng sword light ay mabilis. Nalampasan nito ang paghihigpit ng oras at espasyo. Sa isang iglap, humarap ito kay James. Ang itim na sword light ay tumagos sa katawan ni James. Muling bumungad sa kanyang katawan ang isang madugong sugat. Masyadong malakas si Xavion. Kahit na ang pisikal na katawan ni James ay kapantay ng Quasi-Bliss rank, hindi niya napigilan ang mga atake ni Xavion. Nasugatan si James. Ang kapangyarihan ng ulat sa kanyang katawan ay muling nagpagaling sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, masyadong makapangyarihan si Xavion. Ito ay walang silbi, bagaman si James ay may ulas. Kapag naubos na ang kapangyarihan ng ulas, mamamatay si James. Sinubukan ni James na makabuo ng mga countermeasures. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga sword light ang lumitaw sa paligid niya. Ang mga sword light na ito ay bumuo ng sword formation. Sabay-sabay, napalunok si James sa sword formation. Ang one sword energy ay maaaring makapinsala at makapatay ng isang powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Ngayong nakulong si James sa sword formation, nakaramdam siya ng matinding pressure. Linder ang pagkasira ng kapangyarihan ng sword formation, ang kanyang pisikal na katawan ay patuloy na pumutok. Sa pagkakataong ito, may lumitaw na espada sa kamay ni James. Ito ay ang Supremacy Sword. Ang Supremacy Sword ay naglalaman ng libo-libong Genesis. Lumitaw ang libo-libong Genesis at bumuo ng isang protection na hadlang. Nilabanan nila ang kapangyarihan ng sword formation. Boom! Gayunpaman, kahit na ang protection na hadlang na nabuo ng Genesis ng libo-libong eroplano ay hindi makalaban sa pinsala ng sword formation. Nabasag kaagad ang protective barrier. Sa oras na ito, lumitaw ang Porma Sion at pinalibutan si James. Pinuprotektahan siya nito. Noon lang naramdaman ni James ang pagbaba ng pressure. Ang nakaraan at hinaharap na mga anyo sa Porma Sion ay pinagsama kay James. Ang Trescency Completer Art ay inangkin ng Heavenly Secrets Pavilion bilang numero 1 supernatural signature skill ng Dark World. Ang nakaraan, hinaharap, at kasalukuyang mga anyo ni James ay pinagsama. Kahit na ang kanyang kasalukuyang anyo ay umabot lamang sa Martial Celestial rank,
ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo ay nasa quasi-bliss rank. Nang magsanib ang mga kapangyarihan ng kanyang nakaraan, hinaharap, at kasalukuyang mga anyo, mabilis na tumaas ang kanyang aura. Ngayon, ang kanyang aura ay umabot sa tuktok ng quasi-bliss rank. Nahigitan na ng aura niya ang dating Xavion. Gayunpaman, mas mahina pa rin siya kaysa sa kasalukuyang Xavion, na pumasok sa kadiliman kasama ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, inactivate ni James ang Genesis Path ng bagong Endless Plane. Ang kanyang Zen ay na-assimilated sa bagong Endless Plane. Sa ngayon, tila siya ang bagong Endless Plane, at ang bagong Endless Plane ay tila siya. James ay nag-activate ng Trescentia Completer Art at pumasok sa kanyang pinakamalakas na estado. Ginamit din niya ang kapangyarihan ng New Endless Plane. Siya ang pinagsanib at ang Panginoon ng bagong Endless Plane. Maaari niyang i-assimilate ang lahat ng enerhiya ng bagong Endless Plane sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, kahit na may gap sa pagitan ng kanyang aura at ng kay Xavion, hindi ito masyadong malaki. Gayunpaman, hindi siya maaaring manatili sa ganitong estado sa loob ng mahabang panahon. Ang kapangyarihan ng kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay mauubos. Hindi ito maibabalik. Kapag naubos na ang kapangyarihan ng kanyang nakaraan at hinaharap na anyo, hindi na niya magagawang labanan si Xavion. Sa malayong lugar, isang matinding labanan ang ginaganap. Sina Cairo at Ziraya ay nakikipaglaban sa ilang powerhouse ng Dark World. Dahil sa kanila, wala sa talo ang Central Plane sa ngayon. Kung hindi dahil sa kanila, ang Central Plane ay hindi magiging laban ng Dark World. Ang kinalabasan ng labanan sa malayo ay hindi mapagpasyahan sa maikling panahon. Ngayon, nakadepende kung sino ang mauunang kumilos, si James o si Xavion. Kung sino ang unang kumilos ay mananalo sa laban na ito. Sa madilim na kawalan, naglakad pasulong si Xavion. May hawak siyang itim na longsword na may sword light. Ang sword light ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription ng hindi mabilang na mga lahi. Naglalaman ito ng hindi maarak na kapangyarihan. Nakuha ng sword energy ang napakagandang kapangyarihan ng Dark World. Nang mabunot ni Xavion ang espada, nang inag ang madilim na kawalan. Samantala, hinawakan ni James ang Suprema Sword at na-activate ang Universal Sword Art. Ang sword art na ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription ng hindi mabilang na mga lahi. Ito ay nabuo ng Genesis inscription ng bagong Endless Plane, Primitive Elemental inscription ng Dark World, at Primal Mantra inscription. Ang sword energies ay lumabas mula sa Suprema Sword sa kanyang kamay. Ang dalawang sword energies ay tumusok sa kawalan at nagbanggaan sa isa't isa sa madilim na espasyo. Ang dalawang sword energies ay kumakatawan sa pinakamakapangyarihang enerhiya sa Dark World ngayon. Ang isa ay isang sword energy na nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip ng walang katapusang dark power, habang ang isa naman ay nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng New Endless Plane at ng Trescentia Completer Art. Nang magbanggaan ang dalawang sword energies, walang ripples o galaw. Tila nagyelo ang oras. Ang eksena ay lumilitaw na tumagal ng maraming taon. At the same time, parang saglit lang. Lumitaw ang mga bitek sa madilim na espasyo kung saan nagbanggaan ang dalawang sword energies. Mabilis na kumalat ang mga bitek. Ang kapangyarihang kinatatakutan ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay lumabas. Kahit na ang mga powerhouse sa matinding labanan sa malayo ay nakadama ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa oras na ito, lahat sila ay tumigil sa pakikipaglaban. Inactivate nila ang Boundary Breaker Rune at nawala sa lugar. Sa sandaling mawala sila, kumalat sa buong lugar ang kapangyarihan ng resulta na dala ng banggaan ng sword energies. Ang lugar ay gumuho muli sa isang nakikitang bilis. Kasabay nito, naramdaman ng lahat ng nabubuhay na nilalang ng bagong Endless Plane ang nakakatakot na kapangyarihan. Sa kabutihang palad, mayroon silang proteksyon na nabuo ng Genesis Path ng bagong Endless Plane. Kaya naman, hindi sila tinamaan ng kapangyarihan. Kung hindi, masisira ang buong bagong Endless Plane. Ang madilim na mundo ay patuloy na gumuho. Sa mga teritoryo ng mga lahi mula sa madilim na mundo, naramdaman din ng mga nabubuhay na nilalang na hindi lumahok sa labanan ang nakakatakot na kapangyarihan. Somewhere in the New Endless Plane ay isang pagbabago-bago ng kapangyarihan.
Maaari itong maramdaman sa buong New Endless Plain. Nagkaroon ng lungsod. Sa isang espiritual na bundok sa lungsod ay may mag-asawa. Ang dalawa ay nakatayo sa tuktok ng espiritual na bundok na may mabibigat na ekspresyon. Ano ang kapalaran ni James at ng bagong Endless Plain kasunod ng labanang ito? Napatingin ang lalaki sa intelektual na babae sa tabi niya. Ang lalaki ay si Winton. Samantalang ang babae ay si Zella. Siya ay may kakayahang makahula at nakikita niya ang hinaharap. Sa sandaling ito, seryoso ang ekspresyon ni Zella. Sumimangot siya at sinabing, mayroon lang siyang 10% pagkakataon na mabuhay. 10% pagkakataong mabuhay. Napasulyap si Winton kay Zella at nagtanong, ganun ba ka-grave? Ano ang 10% pagkakataon? Maaari mo bang gamitin ang iyong espesyal na kakayahan upang makita ang hinaharap at ang kahihinatnan ng labanang ito? Oo naman. Tumango si Zella. Pagkatapos, umupo siya sa lupa sa isang lotus na posisyon. Ginamit niya ang kanyang kakayahang makahula upang makita ang kinalabasan ng labanang ito at ang bagong Endless Plain. Gayunpaman, nang gamitin niya ang kanyang kakayahan sa propecia, nagdusa siya ng backlash. Bumagsak siya sa lupa at tumalsik ng dugo. Nabahira ng dugo ang kanyang puting damit. Ayos ka lang ba? Tinulungan siyang tumayo ni Winton. Umupo si Zella sa lupa na naka-cross legs at winagiway ang kamay. Sabi niya, okay lang ako. Napakaraming bagay ang nasasangkot sa labanang ito. Masyadong mababa ang cultivation rank ko. Hindi ko makita ang kinalabasan, ngunit malabo kong nararamdaman ito. Malalagay si James sa isang mapanganib na sitwasyon. Malamang na mamamatay siya sa labanan, ngunit nararamdaman ko ang isang pagkakataon na mabuhay. Ano ang pagkakataong mabuhay? Umiling si Zella at sinabing, I can sense a chance of survival. Gayunpaman, ang pagkakataong ito na mabuhay ay hindi nakadepende kay James. Sa halip, ito ay depende sa isa pang buhay na nilalang ng bagong Endless Plain. Upang maging eksakto, ito ay magiging isang sandata. Habang nagsasalita siya, ginamit niya ang kanyang kakayahang makahula upang madama muli ang hinaharap. Ang kanyang zen ay tila na asimilasyon sa bagong Endless Plain. Biglang may lumabas na espada sa isip niya. Kasabay nito, sumigaw siya, nararamdaman ko ito. Kaagad, tinanong ni Winton, ano ito? Sabi ni Zella, ito ay espada. Ang espada ay maaaring makapinsala sa obsidian body ni Xavion. Kapag nasira ang kanyang obsidian body, bababa ang kanyang kakayahan. Sa ganitong paraan, matatalo at mapatay siya ni James. Nasaan ang espada? Sa pagmamadali, sinabi ni Winton, hanapin natin ang espada. Kailangan nating magmadali. Kailangan nating ibigay kay James ang espada bago siya matalo sa labanan. Umiling si Zella at sinabing, ang espada ay nasa isang mapanganib na lugar. With our cultivation rank, hindi kami makapasok sa area. Upang makapasok sa lugar, kailangan nating maging sa Holy Celestial rank man lang. Nang marinig iyon, nalungkot si Winton. Ngayon, ang mga powerhouse ng New Endless Plain ay nakikilahok sa labanan. Naramdaman niya ang nakakatakot na aura na nagmumula sa labas ng eroplano. Siya ay balisa. Nais niyang lumahok sa labanan at bawasan ang pasanin ng iba.